Aris number 52 mula sa Campo Aguinaldo. Edniel, please come in. Lakay, opisyal nang bubuksan ngayong araw itong ika-40 edisyon ng Philippines-US Balikatan Exercises kung saan magiging tampok itong full battle test ng magkaliadong pwersa. Dito sa Campo Aguinaldo sa Quezon City, arangkada itong programang magiging hudyat na pagsasanay sa iba't ibang key locations gaya ng Cagayan area sa norte at Zambales at Palawan kaharap naman ng West Philippine Sea. Tinatayang hindi bababa sa 12,000 sundalo mula Armed Forces of the Philippines at US Indo-Pacific Command ang sasabak sa taunang joint exercise. Pero liban sa mga yan, sinabi ni Balikatan spokesperson Brigadier General Mike Loico, 19 na bansa ang inimbitahang obserbahan itong seri ng training hanggang sa unang linggo ng Mayo. Kabilang dito, ang mga aktibo nating partners na Japan at Australia, ayun din ang mga nagkumpirma ng magpapadala ng observers gaya ng Canada, Germany, UK, Czech Republic, Poland at Colombia. So all in all, around 17,000 soldiers kasama ng observers ang lalahok sa Balikatan ngayong taon. Isa sa magiging highlight ng Balikatan ngayong 2025 ay ang deployment ng US Marines itong Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o ito binamagit mo lakay na Nemesis Anti-Ship Missile. Narito na ngayon sa bansa. Wala pa nitong nagdaang 2 linggo. Mamaya malalaman natin kung saan dito nakaposto. Dito yan sa Luzon area, somewhere in Luzon, para magamit sa naturang military drills. Bagay na inaangalan ulit ng China. Bukas naman ng AFP at US Indo-Pacific Command sa posibilidad na gaya ng Typhoon MRC missile ay extend din. Iparanatili nitong Nemesis. Depende yan sa may pangailangan ng mga exercise proper sa mga susunod pang mga buwan. Ito sa Edniel Parrosa. Edniel. Nag-uulat pa. Yes, Alakay. So magpapalipad ng Typhoon missile tsaka anti-ship Nemesis missile. Yung Nemesis lakay ang kumpirmadong gagamitin sa exercise na ito. And ito Nemesis. Typhoon, yung Typhoon naman lakay, abangan pa natin. At baka namang ang pangako nila ay ngayong araw, mukhang magre-reveal sila ng mga iba pang mga exercise at syempre, mga weapon system na kasadong gamitin during the course of this Balikatan full battle test ngayong taon lakay. Ayan, Colonel Tuds Detoyato, alin bang mas malakas dito, Edniel? Yung bang Typhoon missile o yung anti-ship Nemesis missile? Yung Typhoon lakay ay ay bukang mas Mas malakas. mas malayo ang Ang reach. Oo, ang reach. Kasi yung Nemesis, parang yan lakay, shore base, nasa dalampasigan, tapos kayang mag-launch ng missile para sa isang sakyang pandagat o against isang barko. Sabihin na natin approaching or lurking, parang gano'n. Pero babalikan kita lakay sa capabilities, pero parang gano'n ang lumalabas. Itong Nemesis, yan ay pag-aari ng US Marines. Habang yung Typhoon, yung MRC missile, ay pinahiram dito. Yan naman ay gamit ng US Army. Lakay. Okay. So ilang araw yan, Edniel? Hanggang first week ng May lakay, may mga kasadong mga exercises. Ang center nito, dito sa may norte at dito sa may West Philippine Sea, Zambales, Palawan area lakay. Ayan. So meron din sa Olongapo. May mga kasado lakay sa may Subic area. Oo, dyan, sa may Subic area. May mga kasado dyan. Pero actually, dyan nga, Zambales area tapos Cagayan area, dyan sa may Apari, mukhang dyan yung highlight ngayon mga highlight activities ng Balikatan. At kung matatandaan mo, few weeks ago, nagsasabi si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa Northern Luzon Command, napagandaan na kung magkakaroon man. Hindi naman sa sinasabing magkakaroon, pero mas maganda na rin na may paghamda sakaling magkaroon ng tensyon doon sa sinabing reyon sa Norte lakay. At balita, pati Batanes, meron din. Correct lakay. Meron ding mga set of exercises dyan sa may up north, dyan sa may Cagayan, hanggang doon sa may islands ng Batanes. At ito, tinitingnan ko rito yung mga listahan. Meron din lakay mga kasadong mga exercises. Pero yung highlight, mukhang ko, at least yung mga inaasahan natin na dapat makita na weapon system, ang naamoy natin, mukhang dyan sa may Cagayan area. Kung sa Apari, to be specific. Pero mamaya, para laman natin yan kapag in-announce formally, officially, itong tropang Philippines at Amerika. Okay, maraming salamat, Edniel. Balik sa iyo lakay. Maraming salamat, Edniel Parrosa mula sa Campo Aguinaldo, kaugnay sa RPUS Balikatan Military Exercises.